May stage 4 breast cancer ang 60 anyos na si Nanay Imelda Rose. Kwento ng kanyang anak na si Jessa May, taong 2023 lang nang tubuan ng bukol sa kaliwang dibdib ang kanyang ina. At Hunyo ngayong taon nang magpasya silang ipatanggal ang bukol. Pero isang linggo lang matapos ang operasyon, namanas ang buong katawan at tila lumala pa raw ang sakit ng kanyang ina. Hindi niya po alam na, wala na siya pag-asa. Kasi ang alam niya, inuwi lang namin siya para palakasin, para kung puwede pa siya isabak sa chemotherapy. Pero kasi tinapat na po kami ng doktor na iuwi na lang po yung mama namin, ibigay na yung gusto niya. Kumalat na ang cancer cell sa buto at buong katawan ni Nanay Imelda. Apektado na ang kanyang mga organs tulad ng atay at baga. May mga bukol na rin siya sa kanang dibdib, tiyan at liig. Kaya para kay Jessa May, tila hindi raw matapos-tapos ang pagsubok sa kanilang buhay. Noong nakaraang taon lang din kasi, nang mamatay naman ang anak niyang 9 na taong gulang dahil sa germ cell tumor na isang pambihirang uri ng cancer sa tiyan. Pero nagpapakatatag na lang siya para naman sa ina na may karamdaman ngayon. Nakakaramdam ako ng pagod sa sakit kasi hindi pa ako naka-move on ng maayos sa anak ko. Kaya ang hirap po. Nahirapan ako, baga yung pagod, naghalo yung pagod, yung emosyon ko na kailangan kong labanan na hindi niya ako nakikitang umiyak sa harapan niya. Sa ngayon, napuno na ng tubig ang baga ni Nanay Imelda. Kaya para hindi mahirapang huminga, hindi siya pwedeng mawala ng oxygen tank. Kaya si Jessamy nag-post online para sa oxygen ng kanyang ina. Layunin nito na makapag-ipon para hindi sila mamroblema araw-araw sa oxygen. Kahit magtulong-tulong daw kasi silang 6 na magkakapatid, ay kinakapos pa rin sa mga gastusin. Mahal din po kasi yung pang-araw-araw niya na oxygen. Sa 2 plus din po, 2,000 plus dito sa lugar namin, ang retail. Kahit yun lang po sana ang maano po, mabigay sa'min tulong. Sana po may mga mabubuting tao pa po na makapag-share ng tulong sa mama namin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Todo sipat at pabalik-balik sa damuhan na ito sina ate at kuya na parang may hinahanap. Ayun pala, sumali sila sa isang modern treasure hunt na isinasagawa ng content creator na si Alexa. Simple lang naman ang mechanics ng laro. Magpo-post si Alexa ng location. Tapos paunahan na lang ang followers niya na makuha ang nakatagong 500 hanggang 1,000 pesos. Kaya naman talagang ang daming nakikisali. Meron namang iba na parang, ay sayang. Parang kita mo sa face nila na parang alam mo yung natatawa na medyo so close. Parang ganun yung feeling. Lahat pwedeng makijoy. Pero madalas, paswertehan din. Kung saan-saan kasing parte ng Metro Manila sila nagtatago ng cash. Meron sa ilalim ng bato. Ito naman, inilagay sa ilalim ng dilaw na cone. Imposible mang mahanap kung iisipin. Madalas daw within 30 minutes lang, may nakakakuha na kaagad nito. When we really try to look for the place, gusto rin namin yung medyo mas accessible sa mga tao. Like pwedeng nakakotse, pwedeng naglalakad, pwedeng nakamotor. Ang isang winner, swerte raw talaga dahil saktong nasa harap ng coffee shop nila sinabi ka. Akala nga raw nila nung una, it's a prank. Naka-video yung reactions namin. Kasi parang medyo skeptic pa ako. Like, totoo ba to? Pero it's legit. It's legit 500. Sa kahit anong laro, mahalaga ang pinaghalong husay at swerte. Manalo man o matalo. Good vibes lang dapat tayo. Mobile Journal, ibang daring kipuhatid ang mukha ng balita. Kung hindi lang dahil sa signages at menu na nakapaskil sa labas, sino ba ang mag-aakalang isang operating cafe ang butas na ito? Ito ang Mamonaco Coffee Branch sa Scout Rallios QC, isang Japanese-inspired and Filipino-owned cafe na kakailanganin mong sumilip sa butas ng pader para makapag-order at makuha ang coffee mo. Isang random na ideya at inspired din sa mga cafe shops sa ibang bansa, ito ang unang hole-in-the-wall cafe concept sa Pilipinas. We wanted to make a coffee shop na parang ano lang, grab and go lang yung style niya. So we're catering more of like, sabi nga nila, it's more on the introvert side. But then it's also a good job opportunity for people who doesn't want to interact then with lots of things that's happening. Ang sister rito, pipili ka muna ng drink ng gusto mo, tapos kukunin mo yung pinaka-order cards na nakalagay dito. Kung ano ba yung gusto mong inumin, yung picture din ito.
Tapos magbabayad ka dito sa hole in the wall nila, makakakuha ka ng number, pati parang beeper nila. Pag tumunog na yon, ready to pick up na ang order mo. Sa kabilang banda ng butas na ito, makikita natin ang mga barista. 3 minutes max lang ang serving time nila per order. Ang bilis! Mag-iisang buwan pa lang silang bukas. Pero umaabot na sa 300 cups per day ang benta nila. Dahil bukod sa kape nilang pangmalakasan, yung experience rin daw ang dinadayo rito. Kaya nga kami pumunta dahil sa butas. Kakaiba. Kakaiba. Papabutas na po kami sa office. Masaya. May butas. Butas lang, hindi bitana. Sa ngayon ay plano pa nilang magdagdag ng coffee selection. Kaya para sa mga nagnanais pang magtayo ng sarili nilang coffee business, diskarte at quality lang daw ang kailangan. It's really about just a good combination of whatever your plan is. Just be original. Plus, of course, you have to make sure that your products is really on its highest quality para at least it's not just the gimmick that works around. Huwag daw matakot maging kakaiba. Dahil kahit pa ang butas sa pader, pwedeng maging attraction o smart business move. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita.